Kumusta kayo lahat? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang mga design ng ginagawa ko ngayong mga basurahan para sa bottled mineral water, yung plastic. Okay, so ito ang kanyang ito ang design, ito ang ginagawa ko ngayon. Okay, so kung mapapansin niyo may mga design yan. So ito yung isa. Ito yung scroll, tapos may mga bilog, tapos meron ding medyo nakapaganon lang, parang naka-letter silang. So ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong mga scroll na ito, yung bilog at saka yung design na nandun doon, yung parang paganon, parang letter silang. Okay, so tignan nyo kung paano ko ginagawa. Okay, so para makakuha rin kayo ng idea kung paano magawa ng ganitong klase mga project. So actually may mga nagawa na ako. Okay, so po as of now, ito na yung aking accomplishment. Yan. Medyo malalaki ito, halos. Ayan, halos medyo kasi laki ko na. So yan. So ayan ang accomplishment ko. So yung portion na yan, bali ito yan, ito pa lang ang nagagawa ko ngayon. So yung pinakita ko sa inyo, ito yun, yung lower parts, tsaka yung upuan na yun. Bali magkadugtong yun, kasi ito steel matting din kasi ito itong lugar na ito, at saka ito steel matting. So pinagsaklob ko yung dalawa, hatiin ko pa yun, puputulin ko pa rito. Okay, for the meantime, tignan nyo muna yung mga ginawa kong update sa mga design na natapos ko na. Okay, so dito ako nagagawa ng mga design. Ito na yung mga bender ko. Ito yung bender ko sa paggagawa ng bilog. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magbilog ng mga ganito. Kaya marami na ako nagawa. Ito mga bilog na ganito. Tapos yung parang letter C. Ito naman. Ito yan. Meron pa rin ako ron. Then yung ibang design, dito nakalagay yung ibang design. Ito. Hindi pa siya kompleto. May kulang pa rin. So ito yung mga scroll. Bali, ano ito? 140 pieces. So hindi ko pa rin siya natatapos lahat. May kulang pa. Mga ilang piraso na lang. Then yung itong ating scroll din na square bar. Ito yung pang ilalim na portion. Square bar ito. Okay, so naka-ready na yung aking mga materials na design para i-assemble yung aking project na ito. Okay, so for the meantime, tignan nyo kung paano ako magawa ng ganito. Yung scroll, yung paggawa ng mga bilog, mga bilog-bilog. Marami na akong mga bilog. Okay, ito yung mga bilog-bilog. Marami na yan. Okay, so samahan nyo ako para makita nyo kung paano ko to ginagawa. Mag-PPS muna ako. PPE muna. Okay, so sisimulan ko nang magawa ng mga scroll. Papakita ko sa inyo kung paano mag-bend ng mga ganitong materials. Itong aking bender. Ito, nakarating na ito ng Davao. Naisakay na ito sa aeroplano ng araw. Kasi lumalabang kami ng mga competition ng araw. Kaya ito, nakarating na ito ng Davao, Baguio, Batangas, Laguna. Kung saan na nakarating itong bender ko na ito. Okay, so marami siyang dito. Pang-design ko ito. Okay, at the same time, bender ko na rin siya. Okay, so tignan nyo kung paano ko ito gagawin dito sa aking mahiwagang bender, itong scroll. Okay, so ito muna ang ating materials. Tutupi ko muna itong mga ito.
so ito na, natupi na natin. Then pinipipi ko ito ng kaunti para hindi dumulas sa ating pinaka-bender. Ganyan lang. Okay, so ito na yung mga natupi ko. Ngayon gagawin ko na siyang scroll. Tingnan nyo kung paano ko ito gagawin. Yung ko siya ibigin sa isang lugar na yun. Ito lang, para mas maganda. Okay, ito ko siya gagawin. Okay, so meron na kaagad tayong isang scroll. Split seconds lang ang paggawa na ito. Mabilis lang. Mga 3 seconds lang ang pagbebend nito. Segundo lang pag ako nagagawa ng mga ganitong design. Okay. So, nakagawa na tayo ng mga scrolls. Wala pang 1 minuto ito. Nakarami kagad ang nagagawa nating design. Okay, so tignan nyo, i-close up ko lang na maigi kung anong klaseng ginagawa kong mga bender. Ayan. Ayan, sari-sari yan. Kung iba't ibang shape ng materials ang pwedeng i-bend ko sa aking bender na ito. Okay, so ito na yung ating finished product, mga scroll. Then next, yung ibang design naman ang ipapakita ko kung paano ko ginagawa. So napansin nyo naman, ang paggawa ng ganitong klase mga design ay wala pang 5 seconds kung tutusin. Mabilis lang. Matutunan nyo lang magawa ng mga ganitong mga pattern or mga jigs. Okay, doon naman tayo sa kabila. Gagawin na naman natin yung ibang klaseng design. So isasama ko na to rito sa design na yan. Hirap ng walang camera man. Okay, ang gagawin naman natin ngayon, yung paggawa ng ganito. Ganitong design. So ayun pa yung mga materialis ko. Okay, dito ko naman siya gagawin. Nagawa rin ako ng bender o pinaka-jig niya para pare-parehas ang kanyang output. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito gagawin. Okay, so ito ang ating mga materials. Susuk-suk lang yun doon sa may stopper tayo doon. Then, ililigo lang na pag ganito. Kabilaan. Meron na kagad tayong isang letter C na design. Okay, so ganun lang kabilis ang paggawa ng design. Basta meron lang kayong pinaka-jig or bender. Hindi na kayo mahihirapang magsukat, mag-align. Kasi pag may bender na kayo, alam natin na iisa ang kalalabasan ng sukat ng mga yan. Segundo rin lang ang paggawa ng design ng ganito. Okay,
So yan, hindi ko na ipapakita yung iba. This time, ang gagawin naman natin, ang ipapakita ko naman, paano magawa ng ganitong mga design or mga bilog. So gagawin ko ito dito sa aking pinaka-jeep. Medyo komplikado ng konti. At saka ano to, bali 3 stages ang kalalabasan nito. Unang stage, ito. Dito ko siya i-bend, then ililipat ko siya rito. Then ang finishing touches, dito naman. Dito ko siya i-finish. Okay, so tignan nyo kung paano ko ito gagawin. Ito ang kanyang materyales. Medyo mahaba-haba ng konti. Okay, so ipapakita ko lang kung paano ko ito binibilog. Okay, so una muna, dito muna. Okay, so sa una, ganito ang kalalabasan niya. Then next, dito naman tayo sa natin, sa susunod na stage. Ibibilog natin ito rito. So ganito ginagawa ko dyan. Una muna, ilalagay dito sa side na ito. Tapos iipipin natin yung mga niya na vice grip. Kaya medyo masalimuot din ng konti. Medyo konting sipag din ang kailangan dito. Pag naipit na ng vice grip, ay bebend lang yan hanggang kalahati. Hanggang dito. Bebend lang natin yan hanggang kalahati. Kabilaan yan. Kaya medyo matagal ang bilog. Kasi mahirap mag-rekta ng bilog. Hindi mo maibebend yan ng isang pasadahan lang. Hindi ka makakapag-bend ng talagang eksaktong bilog na bilog agad. Maraming proseso ang paggagawa ng bilog. So ganun din. So kung mapapansin nyo, medyo nagkakaroon na ng linaw. Medyo malapit na siya. Then next, itong portion naman na ito, dito natin siya i-bend sa isang side na ito. Kung mapapansin nyo, magkaiba ng diameter yan. So yung una nating bender, ito. Itong lugar na ito, papunta rito. Tapos yung next na bender natin, ito naman medyo maliit. Kung mapapansin nyo yan, hindi siya nagpanagpo rito. Okay, tignan nyo kung paano ko ito gagawin. So, ganun din ang gagawin. Tatansyahin natin na makakapasok ito. Tapos iipitin ng gato yan. Yung pinakadulo. Yan, kaganyan yan. Tapos saka natin i-bend. Tapos, kabilang side naman ulit. Medyo masalimutan paggawa ng mga design na ganito. Kaya kaunting tiyaga. Ipitin din yung kabilang dulo. Tapos, beben natin. Kinakamay-kamay ko na lang. Malambot lang naman ito. Okay, kung mapapansin nyo, medyo malapit na siya sa katotohanan. Medyo bilog na siya. Konting retoke lang. This time, pagalingan ng sipat ito. Sisipatin na lang natin na maigi kung paano siya magmumukhang bilog. Dito naman natin siya ipipinish sa lugar na ito. Okay, so hinahawakan ko to ng pagganito. Tapos tinititigan ko kung saan ko i-bend. So this time nakikita ko itong lugar na to medyo hindi pa siya, medyo kailangan niyang i-bend. So ipipinish ko siya rito sa lugar na ito. Unti-unti lang. Then, sa kabilang side naman, sa kabilang portion naman, hahanap tayo ng lugar na kailangan pong i-bend. Pagalingan na lang ng sipat ito. Tansyahan na lang.
So titignan nyo na lang kung alin pa yung dapat na i-bend. Pagalingan na lang ng tingin nito. Okay, so napagtagpo na natin yung mga dulo. Ngayon, may i-check natin yan. Meron tayong pinaka-pattern mismo. Maaaring kumuha tayo ng isang finished product. Tignan natin kung talagang bilog na siya. Parehas na sila. Okay, so far okay naman. Konti-konti lang ang diferensya. Pwede pang, kung sa tingin nyo pwede pang retokahin, sipatin nyo na lang na maigi. O kaya tignan nyo sa pattern yung finished product. So, konting-konti na lang ito. Konting himas na lang. Okay. So, sa tingin ko, okay na ito. Bilog na ito. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may nakuha kayong idea kung paano magawa ng ganitong klaseng mga design. At sana subaybayan nyo pa ako kung paano ko ito buuin ng buo yung aking project na ito ngayon. Yung nasa likod. Tinumba ko na isa. Hahatiin ko na kasi yun. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.